Nung bata ako, may side hustle yung isa sa mga tito ko na magbenta ng pirated na DVD. Minsan pinapairam niya sa amin yung mga DVD bago ibenta, basta ingatan namin. Kaya nung grade 4 ako, naisipan kong pagkakitaan din yung mga DVD. Meron akong ring binder nung panahon na yon na nakuha ko sa program na sinalihan ko. At sakto, yung lalagyan ng mga CD ay may pasukan para sa mga ring binder. Kaya bago ako pumasok, maglalagay ako minsan ng mga ilang CD dun sa binder at dadalhin sa school. Ginawa ko sa mga CD is, pinaparentahan ko for 5 pesos per CD. And, naging mabenta siya. Take note na ito yung panahon na 25 pesos pa lang yung Burger McDo, Sunday, at fries. Tawag pa nga nung panahon na yun is Everyday McSavers. Tapos, yung Happy Meal naman, nasa 35 pesos pa lang. So, bale, kapag naapagparenta ako ng 5 CD, maaabili ako ng isang Everyday McSaver meal or Happy Meal kung 7. Pero wala akong pakialam sa pagkain ng bata ako. Gusto ko nun ay laruan. Araw-araw, pauwi galing school, dumadaan kami sa lumang mall na to. At sa loob ng mall na to, merong mga tiyangge ng laruan. May mga basket sila doon na naalagay 25 pesos per toy. Kung tama pagkakatanda ko, maganda naman yung quality ng 25 pesos na laruan na yon para sa panahon nila. Kaya pag maganda yung benta, halos araw-araw ako nakakabili ng laruan. Di ko sure kung bakit hindi nagtataka si Papa kung paano ako nakakabili nun halos araw-araw. Siguro iniisip niya na lang na hindi ako bumibili ng recess kasi 20 pesos lang din baon ko noon. Anyway, ayun na nga. Maganda yung benta buong school year. Nagka-problema lang ako nung grade 5 dahil lumipat na ako ng school. Dito sa bagong school hindi ko pwede gawin yun kasi private na. And meron akong mga CD na hindi na nabawi. Yung isa dun is Power Rangers Jungle Fury, episode 13 to 24. Tapos yung isa naman is The Dark Knight. Walang problema yung Power Rangers kasi pirated lang naman yun. Problema ako dun sa The Dark Knight nang tumagal. Nalaman ko na hindi pala siya pirated kasi madalas siya hanapin ni Papa. Lagi niya sinasabi, "Asan na kaya napunta yung The Dark Knight? Di ko pa napapanood yung The Dark Knight. Original pa naman yun." At every time na binibring up niya yun, nanlalamig pawis ko at namumutla yung muka. Kaya pala meron siyang special na lalagyan. Hindi lang yung plastic tulad ng ibang pirated. Akala ko kasi nung bata kami, lahat ng CD sa bahay ay pirated. Siguro mga 20 years more or less na ang lumipas. At hindi niya pa rin alam na hindi ko lang nabawi kay Eldritch yung The Dark Knight. Yung Power Rangers nabawi ko daw. Nung bata ako, lagi akong sumasama sa church. Tapos meron na akong kasama sa Sunday school na kaklase ko sa lumang school. Malapit lang doon sa simbahan, yung area kung saan usually naatira yung mga nag-aaral sa luma kong school. Kaya isang Sunday, nagpasama ako sa kanya, si Domingo, para bawiin yung Power Rangers na CD. Tinanong ko sa kanya, "Domingo, saan banda nakatira si Armil? Kukunin ko lang yung Power Rangers na CD." Sinamahan niya ako pumasok sa looban nila. May pagka-slum area nga yung lugar. Hindi dapat masukan ng 7-year-old na hindi taga doon. Pero kasama ko si Domingo, kaya safe lang ako. Yung nahanap naman yung bahay, medyo kakaiba yung setup. Walang pinto sa first floor. Hagdan lang diretso papuntang second floor. Tapos yung pinto nila baliktad. Nakaharap sa amin pababa. Kaya habang nandun kami sa baba ng hagdan, tumatawag ako. "Armil! Armil! Andiyan ka ba, Armil?" Tapos, habang tumatawag ako, biglang may matandang nagsalita pagalit sa likod. Sabi, "Huy!" Yung narinig ko yun, napatalikod ako bigla. Tapos napansin ko, wala na si Domingo. Wala, iniwan ako. "Ikaw ba yung nagtitrip sa anak ko dun sa kabila, ha?" Doon ko nalaman na yung mama pala is tatay ni Armil. Nilapitan niya ako, tas tinignan pababa para takutin. Malaki siyang tao, tapos ako, 7 years old. Medyo kabado, nasagot ko naman. "Oh, ano po, kukunin ko lang po yung pinairam kong CDT Armil. Yung Power Rangers po." Nanahimik siya saglit habang nag-iisip. "Ah, yun, yung Jungle Fury?" Tapos bigla niyang kinanta yung theme song, tas nag-posing pa bigla. Kaya, biglang nag-180 yung ugali niya. After nun, umakyat yung tatay ni Armil at hinanap yung CD. Nagantay lang ako ng saglit kasi nabot niya na sa akin yung CD. Sabi niya sa akin, "Ang ganda nun." Sabi ko, upo. Kala mo hindi niya ako babanatan kanina eh. Nakuha ko na yung CD, umalis na ako at nagpaalam. Pero bago ako nakalayo, biglang dumungaw yung ulo ni Armil dun sa baliktad na pinto. Tapos tinawag ako. Mukhang bagong gising pa lang siya, kaya siguro hindi niya ako narinig nung una. At yun na yung last time ko nakita si Armil. Bali yun lang. Naisipan ko lang gumawa ng Storytime channel kasi ang dami kong kwento sa buhay, sa haba ng panahon kong buhay. Tapos wala akong mapagkwentuhan. Armil, kung napapanood mo to, pakibatukan nga si Domingo. Iniwan ako sa lugar nyo. Tapos Eldritch, kung makikita mo to, pwede ko pa ba makuha yung The Dark Knight? Para lang mapaita ako kay Papa tapos kumyari, nakatago lang pala sa bahay. Hihi.